there will be laughter. Where there is darkness, your light will shine bright. For the old has passed away, and this is a brand new day. You are God, you are God, you are so glorious, you are so
Praise the Lord. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo and I hope that you are all doing well. Mga kapatid, ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay nako na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ikaw man ay nagtatrabaho, nag-aaral, nagninegosyo, ikaw man ngayon ay may pamilya or may girlfriend, may boyfriend, may asawa at may anak, gusto ko po sabihin sa inyo, God is good all the time and all the time God is good. Pwede bang i-type natin sa ating comment section, God is good, come on. Gusto ko pong makita na lahat po tayo ay nandyan, nagko-cooperate, nagta-type sa ating comment section. God is good all the time and all the time God is good. Ikalawang installment na po ng ating brand new series for the month of December entitled Born for You. Pwede bang i-type natin sa comment section, Born for You. Alam niyo po, natanong niyo na ba yan? Bakit ba napaka-special ng Paskong ito? Now, i-rephrase natin yung question. No? Bakit napaka-special ng kapanganakan ni Jesus Christ? Bakit nga ba? Bakit nga ba for how many centuries atin pong sineselebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ? Eh samantalang yung mga birthday ng mga ilan ay naaalala natin pero hindi ka kabongga o kasing ganda, kaing grande, ka-special, kakaya ng birthday ni Jesus Christ. Alam niyo po ang mundo natin, by the way, sasagutin natin yan sa ating pag-uusapan sa linggo pong ito. Now, napaka-tragic, no? Grabe ang trahedya ng mundong ito na ating ginagalawan kung wala pong Kapaskuhan. Let me just repeat it. How tragic the world would be if there was no Christmas. Bakit ko nasabi yan? Napakalala ng mundo ngayon kapag wala pong Kapaskuhan. Kasi ito pong Kapaskuhan ito ay meron pong component. Ano ba ang meron sa kapanganakan ni Jesus Christ? Ano ba meron sa birthday mo? Ano ba meron sa birthday ng national hero natin? Ano ba meron sa birthday ng lolo mo? Eh, special tayong mababanggit. Pero alam nyo ba na napaka-special, napaka napaka sarap pong alamin at aralin kapag pinag-uusapan na po natin kapanganakan ni Jesus Christ. Bakit ba special ito? Now, I want you to open your Bibles with me sa Matthew chapter 1, verse 21. Matthew chapter 1 verse 21. Ang sabi po ng Bible, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Let me just give you a brief background nitong Matthew chapter 1. Ito pong book of Matthew were written by Matthew. At basically kapag inaral niyo po yung context ng verse na binasa natin, pag umatras kayo ng verse 20, 19, it's about Joseph na gusto niyang i-divorce silently itong si Mary sapagkat bago pa sila ikasal ay na merong nabuntis itong si Mary. Kaya lang, kinausap ng isang angel etong si Joseph sa pamamagitan ng dream sa verse 20 and 19 at sinabi niya na wag mo siyang i-divorce kasi itong pagdadalang tao ni Mary ay si God ang may kagagawan at siya ay na-conceive, siya ay nabuo, itong baby sa tiyan ay sa pamamagitan ng power ni Holy Spirit. So, isang anghel, kumausap kay Joseph sa dream at ito yung sinasabi ng angel. Ang angel ang nagsasalita dito. She will give birth to a son. Si Mary daw ay magkakaanak ng isang lalaki at ikaw papangalanan mo siyang Jesus because he will save his people from their sins. Now, today, this afternoon, this morning, nasa man po kayong panig ng mundo ngayon. Samahan niyo po ako sa ating topic today, this Sunday, special child. Pwedeng i-type po ba natin sa comment section? Type po natin yung special child. What's so special about the birth of Jesus? Ano yung dalawang ingredients patungkol sa pagiging special ng kapanganakan ni Jesus Christ? Kung ready na po kayo, type nyo po sa comment section, I am ready. Alam nyo po, napakaganda nitong series natin sapagkat umpisa pa lamang pinag-usapan na natin para kanino si Jesus Christ. Di ba last week pinag-usapan natin para ito sa mga pointless, para sa mga powerless, para sa mga lifeless, para sa mga restless. Ngayon, bakit special naman yung kapanganakan ni Jesus Christ? Una, sabi ng verse 20, alamin natin, she will give birth to a son and you are to give him the name
Jesus. Ano yung unang ingredient? Bakit special ang kapanganakan ni Jesus Christ? Number one, because of His special identity. I-type nga po natin sa comment section, special identity, yung pagkakakilanlan. Alam niyo po that the birth of Jesus revealed His special identity. Meron pong dalawang identity itong si Jesus Christ na pinagsama sa kanyang isang identity. Ano ibig sabihin nun? Una, it's about divine identity. It's a divine identity. Ang identity po ni Jesus Christ ay divine identity. Sabi ng verse 21, she, meaning si Mary, will give birth to a son. Teka muna, hindi pa sila nagtatalik nitong kanyang husband o kanyang ah, magiging asawa. Engaged na kasi sila sa panahon nila. Kapag kayo ay engaged na, considered married na kayo, kaya lang wala pang ceremony at hindi pa kayo officially nagsasama sa isang bahay. Kaya lang, imagine mo, bago sila magsama sa isang bahay, bago sila officially ay makasal, buntis itong si Mary. Kaya lang, yung kanyang pagbubuntis ay hindi po kagagawa ng ibang lalaki. Hindi po kagagawa ng sinumang tao. It was the kagagawan of the Holy Spirit. Ang tawag po natin dyan, patungkol po yan sa doctrine of the virgin birth. The virgin birth, ano yung kahalagahan yan? The virgin birth is essential to confirm the deity of Jesus Christ. Napaka-importante yan sa doktrina po natin bilang mga Christian, yung Christian teaching po natin. Yung virgin birth, napaka-importante yan para i-confirm yung pagsasakatawan tao ni Jesus Christ. Bakit importante doctrinally na ma-affirm yung Jesus' birth? Bakit importante maipanganak si Jesus Christ sa pamamagitan ng babae, pero virgin? The virgin birth, ano ibig sabihin ng the virgin birth? And the virgin birth is the doctrine that Jesus was conceived and born by his mother Mary through the power of the Holy Spirit without sexual intercourse with her husband Joseph. Ibig sabihin, hindi sila nagsama, pero nabuntis pa rin siya. At yan po ay sinusuportahan ng dalawang importanteng mga creed sa century. By the way, yung second century, yung tinatawag po nating Apostles' Creed. Ito yung statement of faith na ginawa ng mga church father patungkol sa mga tinuturo ng mga apostol, patungkol sa identity ng Diyos at specifically identity ni Christ. Ito pong Nicene Creed noong 325 AD at ito pong Apostles' Creed noong second century ay ina-affirm ang katotohanan na ito. Kung aaralin niyo po yan, ang ibig sabihin ng creed, yan yung ating mga statement of faith, yan yung stand, yung tinatayo ang doktrina at paniniwala ng Christianity. At kung makikita nyo dyan, ang una sinabi nila, I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He, na, define ng Nicene Creed noong 325 AD at saka noong second century na Apostles' Creed, sabi nila doon, He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, biblically speaking, at tinatayuan din ng ating mga church fathers, mga scholars, even pinapakita ng history, that Jesus was born of a virgin. Ito ay unique na pagkakasilang. Imagine mo, out of many billions of humans na nabuhay dito sa history, simula pa ng likhain ng Diyos ang tao, only one person, listen to this very carefully, only one person entered the world in this way. God became human. Isa lamang po yan ang nag-iisang Jesucristo. Now, sabi po ng John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Ito na yun. Kasi pagdating ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word, it was pertaining kay Jesus Christ. At kaya sabi ng verse 14, sulat ni Apostle John, and the Word, meaning si Jesus Christ, became flesh and dwelled among us. We have seen His, pertaining to the Word. We have seen His glory. Nakita namin yung glory nung salita na nagkatawang tao na sinabi ng verse 1 na Diyos din, glory as of the one, the only Son from the Father, full of grace and truth. Indeed, Jesus is the Son of God. Jesus, the Son of God, is God.
So bakit po special yung identity ni Christ? Lahat po tayo may kanya-kanyang identity. Pero bakit unique at special yung identity ni Jesus? Because of His divine identity. Pangalawa, because of His human identity. Sabi ng Bible, she will give birth to a son and you are to give him. Ikaw, Joseph, yung kanyang foster father dito sa lupa. Foster father. Sinabi niya, napapangalanan mo siyang Jesus. Now, kapag inaral niyo po ang salitang Jesus, the name Jesus means Yahweh is salvation. Pakitype sa comment section, salvation. Now, kaya lang, itong pangalang Jesus was a very common name in that society. Nung panahon ni Jesus Christ, ay normal po na pangalan ng Jesus. Akala nyo ba isa lang ang pangalan Jesus? Hindi po. Nung panahon ni Jesus Christ, as a matter of fact, according to Josephus, isa po siyang Roman Jewish historian, sa panahon po ni Jesus, there were about 20 people called Jesus. Meron pong at least 20 katao sa panahon ni Jesus na kapangalan niya. 5 po na Jesus ang pangalan ay mga high priest po. At 10 na pangalang Jesus na nagngangalang Jesus sa panahon ni Jesus ay kanyang kasabayan. Ibig sabihin, Jesus din po ang pangalan. Now, when we speak of the Jesus of the Bible, itong pinag-uusapan natin, hindi yung Jesus na high priest na 5, hindi yung 10 Jesus Christ na kasabayan niya based on history, dahil according kay Josephus, isang Roman Jewish historian, pinag-uusapan natin Jesus Christ ngayon, yung Jesus Christ ng Bible. When we speak of the Jesus of the Bible, we are referring to God in the flesh. Now, ano ibig sabihin pag sinabing Jesus? Kaya pinangalan sa kanya kasi common name yung Jesus Christ noong unang panahon. The name Jesus is our Lord's human name. Yan yung kanyang ipinangalan sa kanya. But the name Jesus is the name that identifies him with the very people he came to save. Ibig sabihin, pinangalanan ng Diyos si Jesus, yung kanyang Son of God na Jesus, para maka-identify tayo sa kanya na tao to, na Diyos ito na nagkatawan tao. He was all God. Ang tawag po natin dyan sa theology ay hypostatic union. He was all God, yet He was all man too. 100% God, hindi po siya 50% God, hindi 50% human. Siya ay 100% God at 100% human. Tawag po natin dyan hypostatic union. Now, when Jesus born in Bethlehem, ito maganda, you need to catch this. When Jesus was born in Bethlehem, God, Jesus, came to earth to live among men. Yung Diyos nagsakatawan tao para mamuhay kasama ang mga tao. Kaya si Jesus Christ nauunawaan ng kahirapan, naranasan niya yan eh. Nauunawaan niya yung pagod or yung weariness, naranasan niya yan eh. Naranasan niya magutom kasi naging tao siya. Naranasan niyang ma-reject, naranasan niyang maging malungkot, naranasan niya matempt. At lahat po yun in-endure niya para maka-identify siya sa atin. Maunawaan tayo at i-comfort tayo sa ating mga trials na ating mga pinagdadaanan. Kaya sa mga nakakaranas po ng matinding paghihirap, ng pagod, ng gutom, ng rejection, nalulungkot ka, inabandona ka, natitempt ka, lahat po yan ay pinagdaanan ni Hesus Kristo. Para ano? Para makita natin na our God is trying to reach us. Our God ay willing magsakatawan tao para tubusin tayo at para maranasan natin na ang Diyos natin ay mahal po tayo. Tingnan mo sa Hebrews chapter 4, verse 15 through 16. Nadarama rin ng ating punong pari, ibig sabihin, si Jesus Christ, yung ating punong pari, ang lahat ng kahinaan natin. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Anong pinagkaiba lang natin? Tayo nagkakasala, si Jesus Christ hindi nagkasala. Pero nadarama rin niya yung ating mga kahinaan. Naranasan din niyang subukin siya. Dumating din siya sa ganong moment. Now, sabi ng verse 16, kaya wag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Now, what's the point? Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Kasi pinili ng Diyos ang isang pangalan, Jesus. Tao yan, pangalan ng tao yan. Pinili ng Diyos ang isang pangalan na magpapakilala sa Kanya bilang isang tao
upang magkaroon tayo ng confidence sa Kanya na makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng confidence na may Diyos pala na may care sa akin, na may Diyos pala na, na nagmamahal sa akin. Mga kapatid, sa madaling salita, alam ni Lord ang sitwasyon ng tao. Alam ni Lord ang sitwasyon mo. Alam ni Lord ano man ang kalagayan na pinagdadaanan natin. Alam niya kung paano ang buhay ng isang tao dito sa mundo. Hindi lamang dahil sa Diyos siya, kundi nagkatawang tao siya. So ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, whether ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, ikaw ay may pinagdadaanan financially, ikaw ay naghihirap ngayon, ikaw ay may matinding challenges, una, alam niya ang kalagayan natin. Pangalawa, alam niya ang kailangan natin. Alam niyo mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, mas madali tayo makakalapit sa Diyos knowing na merong Diyos. Bakit may Pasko? Kasi may Diyos na nag-extend ng kanyang tulong para iligtas tayo sa ating mga pinagdadaan ng kahirapan, kalungkutan, rejection, loneliness, temptation, and ultimately yung pinagdadaanan po nating mga kasalanan. Kaya po tayong iligtas ng ating Panginoon. Sa ganitong sitwasyon, mas madali nating maiintindihan si God. Kasi nung una, hindi natin maintindihan si God. Pero the moment na inintindi mo na si God ay nagkatawang tao, mas naiintindihan mo ngayon ang intention niya. Kaya pag nalulungkot ka ngayon, lumapit ka kay Lord at isipin mo, minsan nalulungkot at umiiyak din si Lord. That's according to John chapter 11 verse 35. Jesus wept sa mga lalaki na nakakapakinig po sa akin ngayon. Hindi kaduwagan o kababaan, hindi kabawasan ng pagkalalaki ang pag-iyak dahil si Jesus mismo umiyak din. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, it's okay to cry. Okay ang umiyak, okay ang mag-open up, lalong-lalo na sa ating Panginoon ng mga pinagdadaanan natin. Kapag nagugutom at nauuhaw ka, lumapit ka kay Lord at isipin mong siya rin naman ay nagutom at nauuhaw din. Kaya sa ating mga pinagdadaanan, malaking tulong sa ikalalakas ng loob natin na malaman na hindi ka nag-iisa at may Diyos na nakakaunawa sa sitwasyon mo, kapatid. Jesus, o just come to Jesus, He knows your situation. Lumapit ka sa ating Panginoon kasi alam niya ang iyong sitwasyon. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So ibig sabihin, kapag may pinagdadaanan tayo, ang una natin lalapitan ay ang ating Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I am one who gives but never to Him. Alam ko yung pakiramdam ng naghihirap at walang-wala. At kahit nun pa, ako yung sidasal nangingilagi kay Lord. From the time na naghirap ako up to the time na nagkaroon ako, I learned the value of being generous. But I never gave back to the Lord. Kaya manlibre sa kasama sa opisina, pero ako yung laging nakakalimot na magbigay para kay Lord. Then, until I read Malachi 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be flood in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I never tested the Lord. Takot ako eh. Pero na-realize ko kung paano ako mabuhay. Tinetest ko pala siya unconsciously. Then, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. I started giving what is for God. And He gave back blessing na money and wealth could never buy. Great friends who corrected me, guide me, and walk through me with this journey. Ang hirap kaya makisama, magpakulkul sa iba just to please them. But God gave me the great company and community where I don't even need to impress them. They walk with me in my journey towards God, helping me become more like a son to Him. To God be all the glory. Thank you.
Bakit special yung kanyang identity? Because of his divine identity and his human identity. Pangalawa, ang dalawang ingredients na pinag-uusapan po natin, bakit special ang kapanganakan ni Jesus Christ? Kasi sa kanyang special na identity. Grabe yung pagka-special ng identity ni Christ. Kasi siya ay Diyos at siya rin ay nagkatawang tao. Pangalawa, sabi ng verse 21, because she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Pangalawa, una, special identity. Pangalawa, si Jesus Christ ay may special na intention. Pakitype sa comment section ni intention. Ang birth ni Jesus Christ ay nire-reveal yung kanyang special intention. Ano ba intention niya? Tandaan nyo lahat ng bagay may intention. Ano intention ng cellphone? To communicate. Ano intention ng doktor? Para gumamot. Ano intention ng ilaw? Para magbigay ng liwanag. Ano intention ng pagdadayet? Para umayos ang ating kalusugan. Ano ang intention ng ospital? Para magpagaling. Ano ang intention ng government? Para tumulong. May ayos, magkaroon ng order ang isang bansa. Ay si Jesus Christ, ano ang intention? Ano yung para lang kumain tayo ng lechon? Kumain lang tayo ng spaghetti? Kumain lang, mag-party lang tayo? Hindi yun ang intention ni Jesus Christ. Although walang masamang maghanda, walang masamang magsaya, as long as alam mo ang intention kung bakit natin sineselebrate ang Kapaskuhan ito. Una, ano yung intention ni Jesus Christ? Una is his sacrificial intention. Pakita sa comment section, sacrificial intention. Sabi ng verse 21, because he will save his people from their sins. Ililigtas niya. Magliligtas siya. Pakinggan mo ito mabuti kapatid. Kaya may Pasko dahil may nagsakripisyo. Kaya po tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan every December kasi may nag-sacrifice. Meaning, personal na sinakripisyo ni Jesus Christ ang kanyang buhay para iligtas ang mga tao na mananampalataya sa kanya. Yes, it's true that Jesus Christ died for all, but it is effectual for those who will put their faith in Christ, not in their good works. Sabi ng Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ulitin ko po, Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Bago mo palang makilala si Jesus Christ, bago mo palang mapakinggan ito, namatay na si Jesus Christ para sa iyo. Ulitin ko, kaya may Pasko dahil may Hesukristo na nagsakripisyo. Sabi ng Hebrews 9:12, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood. Imagine nyo, siya na yung pare, siya pa yung sacrifice. Thus, securing an eternal redemption. Sinisecure ni Christ yung eternal redemption ng mga tao na mananampalataya sa Kanya. Meaning, ang magkakaroon lang ng eternal life ay yung mga taong nananampalataya kay Jesus Christ. Kaya hanggat hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ, you will never ever have eternal life. Sabi ng Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, si Jesus Christ, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nagsakripisyo si Jesus Christ. Ang Kapaskuhan ay hindi po lang ito patungkol sa mga handaan. Ang Kapaskuhan ay hindi lang ito patungkol sa mga holidays o sa mga parties. Ang Kapaskuhan ay patungkol sa isang Hesukristo na isilang na baby sa kanyang paglaki ay kinakailangan mamatay sa krus para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Si Jesus Christ, mahal ka, mahal tayo, at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Now the question is, handa mo bang ibigay ang sarili para sa ating Panginoon? Pangalawa, ano yung special intention niya? Una, sacrificial intention. Pangalawa, yung tinatawag nating sure intention. Intention niyang mag-sacrifice at yung kanyang intention na pagsasacrifice ay hindi sana magkatotoo, sana mangyari, hindi ganun. Ang kanyang sakripisyo ay sigurado. Sabi ng verse 21,
Because He will. Pakitype sa comment section, He will. Gagawin niya. Kaya may Pasko, una may nagsakripisyo. Pangalawa, kaya may Pasko kasi may nanigurado. Ito ay guarantee ng Diyos sa sangkatauhan. He will. Isisave niya yung mga tao from their sins. His people. Kaya kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, siguraduhin mo na nananampalataya ka sa Kanya. Ulitin ko, kaya may Pasko dahil may nanigurado. Pangatlo, it's a saving intention. Hindi lang sacrificial intention, hindi lang sure intention. Ito rin ay saving intention. Because, sabi ng verse, because He will save His people from their sins. Kaya may Pasko ay dahil may dumating na manliligtas. Alam niyo po, ang storya po ng Kapaskuhan is not primarily about the birth of a baby. Na, alam mo yun, may naisilang na baby, tapos lumaki bilang isang magaling na teacher, magaling na example, na kabutihan. Although magaling si Lord na teacher, example ng kabutihan, pero hindi lang yun. Si Jesus Christ primarily, ang Pasko po, ang story po ng Christmas is a story of the birth of the Savior. Hindi lang baby, birth of a Savior. Ang Pasko ay hindi patungkol sa kapanganakan lang ng bata, kundi sa kapanganakan ng isang manliligtas. Kaya if you do not know Jesus as your Savior, then you do not know Him at all. Because Jesus Christ came to save His people from their sins. Dumating po si Jesus Christ para iligtas tayo. Kaya may Pasko ay dahil may ililigtas ang manliligtas. May isisave ang Savior. Yung pangalan po niya, Jehovah is salvation. Yung word po na salvation tells us, sinasabi po na kung ano yung inaccomplish ni Jesus Christ nung siya ay naparito sa mundo to save the world. The word, listen to this, the word save means keep safe and sound, to rescue from danger and destruction. Ibig sabihin, lahat po tayo, we are doomed to hell. Lahat po tayo ay papunta ng impyerno. Lahat po tayo ay huhusgahan. Lahat po tayo ay papunta ng kapahamakan. But thanks be to Jesus. Kaya sabi ko kanina, napakasalimuot at napakatindi, napakadilim ng mundo. Madilim na nga ha. Mas madilim palalo ang mundo. Devastated, destruction, wala nang pag-asa. Ang isang mundong walang tagapagligtas. Kaya sa mga naririnig natin mga balita ngayon, ayusin po natin ang perspective natin. Yes, may mga nakaabang digmaan, pagtaas ng presyo, mga lindol, mga sakuna. Lahat po yan ay nararanasan natin. Yung iba, sinasabi nila, we are lost. Pero kapag ka ikaw, alam mo ang perspective ni Jesus Christ at ng Bible, we are not lost. We are saved. Kaya, pinakikita ni Matthew, ito pong writer ng Book of Matthew, na si Jesus Christ ang Savior. Kaya lang, hindi lahat ng Hudyo nauunawaan ito. Why? Ang pinakamasakit kasi dito, sa part na ito, lalong-lalo na ina-addressan ni Matthew, mga Hudyo, by the way, Matthew, Mark, Luke, John, iba-iba po silang writer, pare-pares patungkol kay Jesus, pero iba-iba po sila ng ina-address. Ang Book of Matthew, ang ina-address po niyan, yung pagiging king ni Jesus Christ. Kaya mapapansin nyo, maraming genealogy dyan, at maraming sinasabi si Matthew na mga reference sa Old Testament. Ibig sabihin, na-address niya mga Hudyo. Sa Mark, ang mga non-Jews. Sa mga Luke, mga Gentile. Sa Luke, ang Gentile. Sa Book of John, lahat general yan. So dito, ang ina-address ay mga Hudyo kasi nga ine-expect ng mga Hudyo, yung darating na hari ay ililigtas sila laban sa kapangyarihan ng Roman Empire. Kaya lang ang pinakamasakit dito, hindi nila naunawaan na mas kailangan nila ng makalaya sa kamandag ng kasalanan. Pakitype sa comment section, sin. Mas kinakailangan nilang makalaya sa kamandag ng kasalanan kaysa sa kamandag o kapangyarihan ng Roman Empire. Physical yun eh. Pero may isang bagay na alipin tayo lahat. What can we learn from this? Alipin po tayong lahat ng kasalanan. Kaya kinakailangan natin ng Jesus Christ. Why? Kasi ang kasalanan ay umaalipin. Slave po ang kasalanan. Kaya marami sa atin ayaw mag-church, nahihiya mag-church kasi alipin tayo ng kasalanan. Hindi ko sinasabi na yung mga nag-church ay perfect. Hindi po sila perfect. Pero ang point is this, ang isang taong na-realize niya na wala nang solusyon sa labas ng church eh.
E di dito ako, kung saan nandito si Lord, kung saan na ipipreach ang gospel, kaya pansinin niyo sa Romans 7:14-15, ang nagsasalita dyan, by the way, si Apostol Pablo. We know that the law is spiritual, but I, Apostle Paul, I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kasi may ongoing battle. Sinasabi lang ni Apostle Paul na even siya, may ongoing battle sa sin. Umaalipin niya na hanggat hindi mo nauunawaan na ang magbibigay lang talaga ng kalayaan sa iyo, laban sa kasalanan, laban sa takot, laban sa doubt, laban sa fear, laban sa kahirapan ng iyong damdamin, laban sa mga negativity na pinagdadaanan mo ay si Jesus Christ, hindi ka tunay na makakalaya. Because the only person that can save you from sin and from negative things in this world is Jesus Christ. Kasi umaalipin, marami nang inalipin ang kasalanan. Pangalawa, ang kasalanan ay pumapatay. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pagkakawalay. At ang isang taong walang Jesus Christ sa kanyang puso, kahit masaya ang Pasko pero wala kang Jesus Christ sa iyong puso, nawalay ka pa rin sa Diyos. Kahit gaano ka kasaya, may hangover, maglasing ka, busogin mo ang katawan mo ng maraming pagkain, hindi ka pa rin nagsiselebrate ng tunay na Pasko. Yung sineselebrate mo, fake Christmas. Kasi wala kang tunay na relationship at wala kang tunay na konsepto ng Kapaskuhan. Sa makatuwid, kaya kang dalhin ng kasalanan sa kapahamakan. Whether ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, may pamilya o wala, may pangarap, uulitin ko, kaya kang dalhin ng kasalanan sa kapahamakan. Kaya ngayon pa lang, ma-realize mo, salamat sa Diyos dahil ngayon nauunawaan ko na bakit special ang kapanganakan ng Jesus Christ. Ito ang dahilan bakit naparito si Jesus Christ dito sa lupa to save His people from their sins, para iligtas ang tao, particularly yung kanyang mga anak laban sa kasalanan. Alam niyo po, thousands of babies were in the world that same year. Nung isinilang si Jesus Christ, nung mga panahong yun, libo-libong mga sanggol din ang isinilang. But only one of them would grow up to be the Savior of the world. And His name is Jesus of Nazareth. After all these years, what can we learn from this? Lumipas ang maraming taon, Jesus still stands alone. He is the only one who can save a lost soul. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Mga kapatid, before I end, gusto ko po sabihin sa inyo that mankind has fallen into a deep pit of sin. Laglag po ang humanity, ang buong tao. The reason bakit may gera, may kaguluhan, walang katahimikan, may galit, walang pagpapatawad, it's because of sin. Mankind has fallen into a deep pit of sin. And Jesus is the only one who can save one single sinner from going to hell. Let me end with this quote by Dr. Billy Graham. Dr. Billy Graham once said, the very purpose of Christ's coming into the world was that He might offer up His life as a sacrifice for the sins of men. He came to die. This is the heart of Christmas. Pinakalayunin ni Jesus Christ, ba't siya pumunta sa mundong ito? Para mag-offer po siya. I-offer niya yung kanyang buhay para sa kasalanan ng tao. Naparito siya para mamatay. Iyan ang puso ng Kapaskuhan. What's so special about the birth of Jesus Christ? Special identity, divine identity, and human identity. Special intention, sacrificial intention, sure intention, and saving intention. Jesus came to be identified with you and to save you, me, from the consequences of our sins. Ano ang saysay ng pagdiriwang mo ngayong Pasko? Tatanungin kita ngayon. Ano ang saysay ng pagdiriwang mo ngayong Pasko kung hindi mo naman na-enkwentro ang Jesucristo ng Biblia? Maybe you're telling me, Pastor, hindi naman po ako karapat-dapat. Kung sinasabi mo ngayon na, nakakadiri ako, nakakahiya ako, lagi mong tatandaan,
Yan ang trabaho ni Jesus Christ. Maglinis ng kasalanan, tumubos ng kasalanan, magligtas ng mga tao na lubog na sa problema ng buhay at ultimately problema ng kasalanan. Come to Jesus today. Just as you are, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, Jesus Christ is here to save you. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. Right now, thank you for allowing me to listen to this message. I don't know kung sino ang nakakapakinig ngayon, but I want to tell you this. The birth of Jesus is special because of His identity and intention. Marahil na iniisip mo na nakakadiri ka na, nakakayanin ginawa mo, lagi mong tatandaan, yan ang trabaho ni Jesus Christ, mag-ayos ng buhay. At kung ikaw yung taong yun, why don't you consider surrendering your life to Jesus, accepting Him as your Lord and Savior? Kung yan ang decision mo, sasamahan kita, tutulungan kita. Just repeat after me. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save and solve my problem. I cannot save myself. I cannot solve my personal problems. I admit that only you can save me and help me save my soul. Lord, I believe in your good works. Nananampalataya ako, Panginoon. Ngayon, Lord, hindi ako umaanib sa isang panibagong relihiyon. Lord, ako ay pumapasok sa isang panibagong relationship na ngayon ko lang natagpuan na sa inyo lamang po pala lang ito mararanasan. Lord, nakikipag-relationship po ako sa inyo sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. I accept you as my Lord and Savior. Heal me right now. And I want to spend my Christmas na may bagong perspective at meron po akong bagong pag-asa sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung ikaw naman po ay matagal ng Christian at nakakapakinig at nakakapanood ka ngayon sa mensahe nito, let me just pray for you. God, I pray for that Christian, your follower. I pray for provision, protection, and restoration. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, sinasabi lang ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Ako magpo-provide sa iyo. Ako po protekta sa iyo. Ako magpapalakas sa iyo sa gitna ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. God bless you. See you next week para sa third installment ng ating series for the month of December entitled Born for You. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus na lagi nagsasabing pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po masumpungan niyo ang kapayapaan ngayong Kapaskuhan kay Kristo Jesus lang. God bless you.